Amen po. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. 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 Let us recite our trainer's credo for all the trainers and crusaders. Let's, let us all recite together. I know the only way I will become successful is to train and to duplicate new trainers. I know exactly how to win. I win by field training, one person at a time. Thus, I must remain simple in my presentations and training. I must be consistent and predictable. I have to do it right. I have to do it fast so that the trainee can see how doable it is. I understand that the future of my trainee and his family is in my hands. I must do it right and do it with pride. My trainee will be successful because of my commitment, dedication, and belief in the mission of our business. Rather than giving a man a fish, I will teach him how to fish. I am proud to be a builder at WSB IMG Pastor Trainer. And to introduce our speaker, let me call on Ma'am Shinli. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Yung speaker po natin ngayon, his lecture will talk about the Kaiser Ultimate Health Builder Plan. Ito po yung only long-term healthcare na available sa Pilipinas ngayon, and we considered it as a complete financial plan. So it's really an honor para po i-introduce yung speaker natin. He's from Santa Cruz, Marinduque, a father of 3 children. He's a registered civil engineer by profession, and also a registered environmental planner, and also a registered ASEAN engineer. He's an executive secretary of the Philippine Institute of Civil Engineers, PICE Riyadh chapter. He's also a secretary general of the Philippine Institute of Environmental Planners, PIEP KSA Middle East chapter. He's our our senior marketing director and soon to be the CEO Green Jacket. So without further ado, our speaker this afternoon is none other than SMD Engineer Juanito Rico Hermoso. Yes. Maraming salamat po, Ma'am Shin. Nakakagulat naman. CEO na tayo. Kakagula. marami pa nating kakainin. So maraming salamat, Ma'am Shane. Maraming salamat, Sir Jack. Maraming salamat, Ma'am Angela. So magandang hapon po sa ating lahat. Magandang gabi sa Pilipinas at magandang hapon mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So binabati ko rin po ang sarili ko. Happy birthday today. It's my 55 years old next year. So maraming salamat po sa mga pagbati din na hanggang ngayon hindi ko pa nasasagot yung iba. So bago po happy birthday pala Sir Jun. Happy birthday Sir Jun. Sorry to interrupt. Happy birthday to you. Happy birthday. Although nag-greet na ako sa personal, pero i-greet lang natin ulit dito. Salamat po, salamat. Virtual eating tayo after. Tama. Virtual eating pakatapos nito. So tayo po muna mag-aaral na ano nga ba yung kahalagahan ng Kaiser o ng healthcare sa buhay natin. Alam natin ang ating kabataan ay hindi panghabang buhay. So ito ay napakabilis at napakadali. So kaya dapat kung meron pa tayong pagkakataon na ngayon may mga bata pa tayo, mayroong hanap buhay, mayroong income, kailangan natin sinupin ito. Para sa pagsinop na yan, isa sa mga dapat nating isipin at ating isalang-alang ay ang ating kalusugan ng ating healthcare. Kaya ano nga ba ang dapat na right healthcare na dapat nating piliin? So alam naman natin sa Pilipinas,
marami ang namamatay, marami ang hindi nakakapunta sa mga pagamutan, hindi dahil walang gamot o walang pagamutan, bagkus ay walang pambili ng gamot. Bakit? Kasi hindi na paggandaan yung mga ganong pagkakataon na yung kanilang kalakasan ay hindi nakapagsinop para sa kanilang pangkalusugan, sa kanilang panghinaharap. At hindi naman natin tawag dalangin ay tayo magkakasakit. Kahit anong pang-ingat-ingat natin sa ating sarili ay tayo magkakasakit. Tayo ay tatanda. So ano mga ba dapat ng paghahanda ang ginagawa natin? Kasi kung ano yung gusto nating buhay sa ating hinaharap, ay nakadepende yun kung ano ba yung ginagawa natin ngayon. Ano ba ang dapat natin mga paghahanda na mga ginagawa natin ngayon? Ano ba yung ating iniisip? Ano yung ating mga pinagbubulay-bulayan na ano yung gusto natin pagdating ng tayo retired na, pagdating na tayo wala ng hanap buhay, wala na tayong pinagkakakitaan. Ano ba yung ating mga pinaghahanda? So, kung halimbawa tayo talaga magkakasakit, hindi man natin tawag dalangin, talagang tayo magkakasakit. Doon tayo napupunta. At hindi man tayo diretso kagad sa langit. Hindi tayo dapat diretso agad kay San Pedro. Talagang dadaan pa tayo kay San Lucas. So, kaya dapat tayo naghahanda ngayon. Ano ba yung paghandang ginagawa mo? Yung bang pag ikay nagkasakit, ay doon ka doon sa isang hospital na, sa isang higaan, ay 3 kayo nag-aagawan na dati isa lang ang sakit mo, pero paglabas mo ay imbis na ikay gumaling ay nadagdagan pa yung sakit mo, naging 3 pa yung sakit mo. O dun sa hospital na akala mo ikay nasa isang 5-star hotel. Kasi daw ang pinakamahal na higaan ay wala naman sa 5-star hotel. Bagkus ito ay matatagpuan ay sa mga hospital. Dahil sa pagpapahospital ay napakamahal. Pag nagkasakit ang isang pamilya mo, ay damay ang lahat ng membro ng pamilya. Kaya dapat ngayon pa lang na tayo ay may hanap buhay, na tayo ay malakas at mga bata pa, ay sinupin natin. Sinupin natin yung ating mga kinikita na magtabi tayo para sa ating healthcare. Na mag-aalaga sa atin na pag tayo ay magkasakit at o kaya nung tayo ay matanda na tayo nagkasakit na wala na tayong hanap buhay. Kaya ngayon pa lang ay tayo ay mag-prepare. Dapat ay meron tayong itinatabi para sa ating pangkalusugan. Kasi nga pa ayon sa citizen survey ay mayroong 8% na umaasa sa mga charity, pumipila sa mga PCSO, sa DSWD para humingi ng pampagamot, humingi ng pambili ng gamot, humingi ng ayuda para sa kanila kasi wala sila ng pagkukunan. O mapabilang pa tayo dito sa 40% na still working kahit edad na ng kanyang retirement, nakikipag-inagawan pa dun sa mga bata na para magtrabaho kasi wala pa silang hanap buhay, wala na silang hanap buhay, wala na silang pagkukunan na susuporta sa kanilang pamilya. Sana huwag na natin danasin yung ganun na tayo ay matanda na tayo nakikipag-inagawan pa sa hanap buhay sa iba. At siyempre ang kukunin ng mga kumpanya ay yung mga bata-bata pa. O wag na tayong dumanas na tayo pa ay nagpapalimos para lang tayo ay mabuhay. So dapat ngayong bata pa tayo ay mag-prepare pa tayo sa ating kinabukasan. At meron din naman 30% na umaasa sa mga anak o sa mga kamag-anak na sasabihin ng mga anak, ako ang bahala sa inyo pag kayo tanda na, ako mag-aalaga sa inyo. Pero huwag kayong maniwala doon. Kahit sa mga anak ko, nagsinasabihan kami na sila mag-aalaga. Ako sabi ko sa misis ko, huwag kang maniwala dyan. Oo, alam ko, mahal tayo ng anak natin. Ayun kaya magiging asawa niya, yung magiging manugang mo. Mahal ka. At pag ang kasukdulan pa doon, pagdating ng panahon na yun, mag-aaway ang iyong anak at ang iyong manugang na ikaw ang pinag-aawayan dahil hindi ka na makatulong sa kanila. Ikaw ay isa ng liability sa kanila na pagtataboy-taboyan ka. Ano ang mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo bilang magulang na ikaw ay pagtataboyan ng mga anak mo? Baka isipin mo lang, dapat mamatay ka na lang kasi kung ganyan pag-aawayan ka ng mga anak mo. Kaya ngayon pa lang para hindi natin maranasan yung ganong pagkakataon, ay tayo mismo. Ngayon tayo na may malakas pa na tayo ang gumawa ng paghahanda para sa ating kinabukasan. Ang ating pagtanda, yung ating retirement ay handa natin.
para yung ating mga anak at magiging yung kanilang pamilya ay hindi masandwich sa mga obligasyon na sumusuporta sa kanyang bagong pamilya at sumusuporta rin sa magulang. Nasasandwich sila, naninimbang kasi mismo rin yung magiging yung anak natin at saka yung magiging pamilya niya, naninimbang yan. Dahil kami din, katulad ko, nararanasan ko din gano'n, naninimbang ka sa pamilya mo at naninimbang ka rin sa magulang mo. Saan ka ba tutulong? Pag minsan kasi may mga bagay na pagtulong na yung sinasabing white lies na tumutulong ka dun sa iba, hindi mo na, nagsisinungaling ka na lang sa misis mo para lang makatulong ka naman dun sa kabila. So, sana iwag natin naranasan yung gano'n na dapat ay yung wag na tayo na magsinungaling para tumulong dun sa ating pamilya. Na dapat ay ngayon ay naghahanda tayo para hindi rin naman na yung pang mga anak natin ay hindi naman din sila manimbang pagdating ng panahon na sila naman yung nagkakapamilya. So, at meron din namang 20% na tumaasa sa SSS, sa JSIS, na totoo naman yun dahil ngayon naman tayo naguhulog talaga sa SSS. Pero ang tanong, magkasya kaya yung pension na matatanggap natin sa panahong yun? Nakatulad nun sa akin, 4,000 lang ang makukuha ako sa aking pension pagdating ng ako ay retired na. Magkasya kaya yun, nakatulad ko ako magme-maintenance sa sugar, sa aking gamot sa sugar, na baka yung 4,000 kulang pa sa gamot. Ay, iba pa mga maintenance mong kailangan, yung pagkain mo pa. So kaya kailangan ngayon pa lang ay naghahanda tayo, nagpiprepare tayo para hindi na rin iasa natin sa ating mga anak yung ating mga pangangailangan pag tayo ay retired na. At luckily, meron naman 2% na financially independent na sana tayo ngayon nag-aaral na ngayon ay mapasama tayo doon sa 2%. Mapalaki natin yung percentage na financially independent na tayo ngayon na nag-aaral para pagdating ng panahon na yun ay tayo ay financially independent, hindi ito tayo umaasa sa ating pamilya at makakatulong pa rin tayo sa ekonomiya ng ating bansa. Nobody planned to fail in life. They failed because they did not plan. Hindi sila nagplano. Katulad ng nasabi ko nga kanina, nakadepende yun, yung kung ano yung gusto mo sa sinaharap, kung ano yung ginagawa mong paghahanda ngayon. Kaya ano ba pinaghahanda natin ngayon? So dapat ngayon pa lang na tayo nag-aaral ng ganito ay maghanda para sa ating retirement plan. At hindi naman natin pigilan. Ano man excuses natin na ginagawa natin sa buhay, tatanda at tatanda tayo. Mawawala din tayo ng trabaho na ginagawa natin ngayon dahil ang ating mga trabaho ay temporary. Darating at darating ang panahon na tayo magre-retire. Darating at darating kung nandito man tayo sa ibang bansa, darating ang panahon na tayo uuwi sa Pilipinas. Ano yung nag-aantay sa atin dito? Ang tanong nga ay, after Saudi Arabia, after magiging OFW ka, what? Anong kasunod? Kaya ngayon pa lang, tayo ay mag-prepare para sa ating retirement, sa ating kinabukasan. Sa buhay nga daw natin ay dalawa lang ang may nasa gitna na if. So, sa buhay natin may dalawa lang if. What if tayo ay mamatay kaagad? Kunin na tayo agad ni Lord. At what if tayo naman ay pagkahabaan ng buhay natin? At may pangatlo pang tanong, what if tayo magkasakit? Sino yung tutulong sa atin? What if tayo nabatay na agad at kunin agad tayo ni Lord? Sino ang mag-aalaga sa ating pamilya? Sino magpaparal ng ating mga anak? Kung may binabayaran pa tayong mga bahay, ng mga sasakyan, yung may mga utang tayo, sino ang magbabayad? Sino ang mag-aasikaso sa ating pamilya? At kung tayo pagkauban ng buhay, sino yung mag-aalaga sa atin pag tayo ay nagkasakit? Sino mag-aalaga sa atin pag tayo ay tumanda na at magkasakit? Na wala na tayong trabaho. At ngayon, halimbawa kaibigan, magkasakit ka. May alam ka ba na tutulong sa iyo? Pag ikay nagkasakit, may hinanda ka na ba? Kung sakaling magkasakit ka ngayon? Oo, kung tayo nagtatrabaho tayo, meron tayong healthcare na nag-aalaga sa atin ng ating company. Ay halimbawa wala ka ng trabaho. Yung bang health card mo ay madadala mo sa Pilipinas o madadala mo sa pag-uwi mo? Dala mo yung card, pero yung policy hindi mo madadala. Kaya ano yung paghahanda ginagawa natin? Kaya if you die too soon, ang solution dyan, dapat ay meron tayong life insurance na income replacement na kung sakaling mawala tayo agad sa mundo, mayroong magpusuporta sa pamilya natin. At kung tayo pagkabahan ng buhay, ay meron bang investment na long term na mag-aalaga sa atin kahit wala na tayong trabaho, na meron tayo nung kabataan natin, ay tayo nag-invest at nag-invest tayo para sa ating long term healthcare at sa ating investment.
So may maduduko tayo pagdating ng panahon na wala na tayong trabaho. At kung tayo magkasakit, meron din tayong short term na mag-aalaga sa atin. So pag tayo namatay ako tayo kunin agad ni Lord. So yung ating mga clean up funds, yung mga ibig sabihin yung sa ating mga funeral services, sino yung mag-aasikaso, pag yung mga income replacement na iiwan natin sa ating pamilya, yung pagpaparala sa ating mga anak at sa mga emergency fund na kailangan ng ating pamilya if we die too soon. At kung tayo naman ay pagkalooban ng mahabang buhay, kailangan din natin i-consider yung ating mga special needs, yung mga food supplementante na kailangan natin, na kung halimbawa tayo ay medyo may edad na, so may mga caregiver na mag-aalaga sa atin. So kailangan yung paghanda natin ngayon. So, yung ating mga pension fund o retirement fund, meron tayong makukuha, may mga makakapasyal-pasyal pa tayo, makakapaglaro-laro, at kung ano pa ang activities na ating ginagawa na tayo wala nang aalalahanin dahil tayo nakapaghanda ng maaga. So dito lang naman naglalaro yan dito sa Sulit Financial Foundation dahil kung kayo na doon sa ating mga diniscuss, yung mga kailangan natin, matapatag natin ang ating Sulit Financial Foundation. So kailangan tayong may healthcare, meron tayong life insurance, namamanage natin ang ating mga utang, meron tayong emergency fund at saka may investment. So doon natin i-increase ang ating cash flow. So dito sa ating pagtatalakayin ngayon, meron tayong healthcare, meron tayong life insurance at saka may investment. So 3-in-1 na sinasabi natin. Parang Nescafe, meron ng kape, meron ng sugar at saka meron pang creamer. So dito sa ating tatalakayin, dito sa Kaiser Health Builders ay meron tayong 3-in-1. Ito na yung tatlong feature nga in one product na sabi ko ay parang Nescafe na 3-in-1. So meron tayong insurance o life and accidental insurance to protect our family if you die too soon. At meron itong healthcare na long-term healthcare to protect yourself if you live too long. At ang kagandahan pa nito, meron itong investment o mutual fund na let your money work for you pagdating ng panahon. So dito sa Kaiser, ang ating ambassadress ay si Sharon Cuneta. Sabi nga niya, kahit maputi ng buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Ang Kaiser International po ay a Health Maintenance Organization o HMO company accredited with the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services. At nakaregister din po siya sa Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with authorized capital stock of 160 million. Which is sa mga HMO ay required ay 50 million ang capital stock. Pero dito sa Kaiser ay 160 million. Mahigit triple doon sa requirements. Pero yan ang capital stock ng Kaiser. So ang ibig sabihin, matatag ang Kaiser. At ang Kaiser is duly accredited with the Insurance Commission. So makikita po natin sa portal ng SEC, nandun po ang Kaiser. Kung kahit i-search mo natin ito, makikita po natin ang Kaiser doon sa SEC. Nandun din po tayo sa list ng mga sa Insurance Commission, list of health maintenance organization. Makikita din po natin ito kahit i-search po natin ito sa Insurance Commission, makikita po natin doon ang Kaiser. At ang Kaiser din po ay ang presidente natin ay si Dr. Leia Oyulo. Siya po ang president at medical director. Isa po siyang dating undersecretary ng Department of Health at alumni po siya ng University of Santo Tomas. At ang Kaiser din po ay member ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Company sa Pilipinas o PAMOC, which is ang ating presidente na si Dr. Leia Oyulo ay siya po ang vice chairman ng natulang organisasyon. At ang presidente po ng PAMOC ay si Christian Argus ng MaxiCare. So, ang Kaiser po ang number 1 pangalan sa Pilipinas pagdating pa sa HMO. Siya lang po ang makikita natin sa Pilipinas na meron siyang healthcare, may insurance at may savings. So, meron pang investment. Siya lang po sa Pilipinas na may ganito kasi yung mga MS mo sa ating Pilipinas, yung katulad ng MaxiCare, yun po yung binabayaran lang natin ng yearly na pag hindi natin nagamit ay thank you na. At pag hindi tayo naka-renew, hindi tayo magpapagamot. Ang kaibahan po dito sa Kaiser, pag ikaw ay nag-invest, yung healthcare mo pag hindi mo nagamit, mag-accumulate po siya at matutubo ng tutubo. At yun ang pagdating ng panahon, yun yung investment mo na tutulong sa iyo. So sa buhay daw ay kailangan may partner. Ganon din sa ating kalusugan. Dapat meron rin din tayong kapartner sa buhay. Kaya yung may mga dalaga at binata,
ay nawala, may kapartner nga sila sa kalusugan, wala naman kapartner sa buhay. Kaya dapat meron tayong kapartner sa buhay. Malay mo, dito natin makita sa IMG o sa Kaiser yung iyong kapartner sa buhay. So dito po sa ating talakayan ay ang ating pag-uusapan ay tatlong bahagi. Yung una po yung accumulation period, yung ibig sabihin yung first to 7 years, at yung extended period na sa 8 years to 20 years hanggang maturity. At ano pa yung mga iba pang mga kaugnayan dito sa Kaiser. Yung pag-uusapan po natin ito. Isa-isahin po natin yan. So dito po sa ating talakayan, ang pag-uusapan po natin ay yung accumulation period, yung first to 7 years. Dito makikita natin dito sa table yung ating investor ay age 22 siya nag-invest. So pagdating ng kanyang age sa 29, tapos na niyang bayaran yung kanyang investment at malago na lang po yung kanyang investment. Pagdating ng 42 years old, doon na dumating yung maturity ng kanyang investment. So dito makikita natin yung ating plan ay K100. Ang ibig sabihin po nun ay ang itong plan na ito ay K100. Ang plan po natin ay from K45 to K1 million. Dito po sa ating presentation, ipakikita po natin na yung K100. So dito itong K100 ay meron po siyang installment na annually 58,821 ang ating investment. At ang total contract price po ng ating investment ay 411,750. Ang start of accumulation po natin yung first to 7 years. So dito po natin na hinuhulugan yung ating investment from first to 7 years. Meron din po namang mode of payment. Pwede po tayong semi-annual installment o mayroong katumbas na 31,764 at may quarterly installment na 17,058 or monthly installment na 5,882. Kung ikaw naman po ay mayroong pera na kung gusto mo yung spot cash, ang ibig sabihin para hindi mo na alalahanin yung investment mo na bayaran first to 7 years, meron pong spot cash tayo na 369,220. Ibig sabihin meron ka pong discount kasi ang total contract price natin ay 411,750. Kung ikaw spot cash ay 369,200. Pwede po, maganda rin po ang ating nirekomenda kung halimbawa kung meron ka din namang pera, maganda din po yung annual installment para din sa ating investment. Kasi pag ikaw po ay annual installment, kung makikita natin 58,821, yung annually ay 5,882 kung ating i-compute po yan sa times 12, yan ay 70,000 mahigit. Pero kung annually, so mayroon po siyang 2 buwan na discount kung kayo mag-annually. So malaki din po yung madidisan kung annually ang ating ilalagay natin sa ating investment para wala na karing alalahanin monthly. Pag minsan kasi pag nalilimutan natin ng monthly, nalalapse. So mas maganda ang ating nirekomenda ay yung annual installment para sa ating investment. So habang po tayo nagbabayad ng ating investment from first to 7 years, meron po siyang mga benefits na makukuha. So meron po siyang annual physical examination. Ito po ay free habang ikaw po ay naglalagay ng investment mo first to 7 years. Meron po tayong complete blood count o CBC. Meron din po tayong tagsusuri para sa ating dumi. Meron din po tayong pagsusuri sa ating ihi. Meron din po tayong x-ray. At meron din po tayong ECG at sa mga kababaihan po, meron tayong PAPS Smart Test. Ito pong lahat ng ito ay annual physical examination po ay free. Kasama po sa benefits natin na makukuha natin habang tayo ay naghuhulog ng ating investment from first to 7 years. Meron pa din po siyang dental check-up. Meron po siyang simple na pagbubunot. Basta hindi lang po kasama yung mga operasyon, pero yung mga simple pagbunot hanggang may bubunutin sa ngipin mo, yan po ay free habang tayo nag-i-invest ng first to 7 years. Pwede rin po yung mga paglilinis, mga simple paglilinis, pagtanggal ng mga tartar, kasama din po yan sa ating annual benefits. Yung mga temporary fillings, cementation of jacket, crowns, onlays, and inlays. Kasi pag pumunta ka po sa dentista, bago po mag-umpisa ang procedure, dapat magtanong ka din sa dentista kasi baka sabihin ng dentista na may mga awang-awang yung ngipin mo, gusto mo bang lagyan natin ng mga ginto? So umuo ka, nilagyan ng ginto. Gusto mo na
Sabi ng dentista, kung gusto mo, lagyan natin ng mga star-star yung ngipin mo para lalong maporma. So umuo ka naman, nilagyan ng star-star yung iyong ngipin. So nalagyan ng mga star. Pagkatapos ng procedure, sisingilin ka ng dentista, magagalit ka kasi akala mo'y libre. So bago tayo mag-umpisa ng procedure, tanong muna natin sa dentista, ano po ba yung libre para yun ang ipaano natin. So kung halimbawa, kung gusto mo rin naman talaga yung ganun, ayun lang po yung may additional na mga payment kasi hindi po kasama yun sa mga free na binibigay. Yung mga pagbubunot lang po, mga cleaning na simple cleaning, yun po ang mga libre. Basta bago po mag-umpisa ay tanong mo muna sa dentista, ano po pa yung cover na free benefits na binibigay ng Kaiser. So yung sa mga doktor po, may cover din po yan. Makikita rin naman po natin ito sa mga ating policy. Nakalista doon yung ating mga fee ng ating mga doktor, mga espesyalista. At cover din po yung mga operating room kung sakaling po yung iyong pagkaka-hospital ay kailangan ng operasyon, covered pa rin po yan habang tayo kahit hindi pa bayad yung ating hindi pa tapos natin yung ating investment ng paghulog ng first to 7 years, cover po rin yung operating room kung sakaling po kayo ooperahan. At cover din po yung ICU from first to 7 years. Kaya lang po ang lagi nating pinaalaala, itong ating investment po ay long-term investment. Kung maaari, hanggat maaari, ay kung meron pa tayo nagagamit na mga SMO ngayon na katulad na sa ating mga company, ay wag muna natin gamitin para pagdating ng panahon na wala na tayong trabaho, may magagamit tayo. Para ito yung nga sinasabi nating long-term investment para meron tayong tinatabi para pagdating ng panahon na kailangan natin talaga, merong magsasalo at mag-aalaga sa atin. So dito po sa ating presentation na ang pinakikita nga natin po ay yung K100, meron po siyang room and board na 1,000 per day. So dito sa K100 ay meron siyang 1,000 per day. Halimbawa kung ikaw po ay na hospital, tapos ay yung room ay ayaw mo yung room na designate para dun sa 1,000 per day at gusto mo yung mas mahal yung 1,500, ikaw po yung magbabayad ng 500 per day. Kasi depende dun sa iyong plan, ano ba yung plan mo? Kasi may plan tayo na yung mga room and board, merong 600, 700, 900, 1,000, 1,200, 1,500. So depende yun po dun sa plan na kinuha natin. Dito po sa ating plan na K100, yung ating pong room and board ay 1,000 per day. Dito rin po sa K100, yung annual benefits limit po niya ay 60,000 per year. Ang ibig sabihin, halimbawa po ikaw ay na-hospital, ang nagastos mo ay doon sa unang pagkaka-hospital mo ay 30,000. So meron ka pa po doon sa taon na yun, meron ka pa 30,000 na magagamit. Ay halimbawa naman po ikaw ay na-hospital, ang iyong bill ay 60,000 o 70,000. So meron pa pong babayaran kang 10,000 kasi yung annual benefits limit mo base dito sa K100 ay 60,000 lang. So halimbawa kung 70,000 sa taon na yon, so nagamit mo na lahat. So kung ikaw uli ay ng hospital ng taong yon, so wala ka nang cover kasi nagamit mo lahat yung 60,000. Pero pagdating nung kasunod na taon, balik uli po dun sa 60,000 per year yung iyong limit. Base dito po sa K100 na 60,000 per year ng annual benefits limit. Term life insurance coverage for 20 years or until age 75. So yung term life insurance po ay covered ng up to 75 years. Kung halimbawa po ikaw ay sakaling kuling ka ni Lord yung policy holder na siya, wala pa siyang 75, so covered pa yun. Pero halimbawa po siya ay kunin ni Lord na 76 na, wala po siya makukuhang life insurance benefits pag po mas matanda na sa 75. Meron din po tayong accidental death or dismemberment. Ang ibig sabihin po, halimbawa po ay yung policyholder ang kinamatay ay aksidente, bigla siyang nasagasaan o kaya ay namatay sa trabaho. So yung accidental pag-aksidente yung pagkamatay. So ayun pong dito po sa K100, ang kanya pong term life insurance ay 450,000. So madodouble po yun, magiging 900,000 yung death, yung makukuha ng pamilya ng policy holder kasi aksidente yung pagkanyang pagkakamatay. Kung halimbawa naman po siya ay nabaldado, na dismemberment, halimbawa ay nawala ang parihong kamay, naputol ang parihong paa, 100% po ang makukuha ng bawat isa. Kung halimbawa naman po ay naputol ang isang kamay, nawala ng isang mata,
nabulag ang isang mata, 100% din po yun. Halimbawa, nabulag naman ang dalawang mata, so hindi na siya makapagtrabaho, 100% din po ang makukuha niyang insurance. So waiver of installment premium due to total permanent disability. Halimbawa po yung policy holder na baldado, hindi na siya makapagtrabaho, yung kanyang investment ay 6 years pa lang yung nabayaran. So waive na po yung 1 taon kasi hindi na siya makapagtrabaho. At halimbawa naman po yung policy holder ay kinuha na ni Lord ng maaga, ang nahulog pa lang niya dun sa kanyang ang investment ay 5 years, so may natitira pang 2 taon na babayarin. So ang gagawin po ni Kaiser, bago ibigay dun sa beneficiary ng policy holder, babawas muna yung 2 taon para bayad na yung kanyang fully paid yung kanyang investment. So aabuluyan po siya ng Kaiser, tapos yung healthcare at saka yung investment ililipat po doon sa beneficiary. Siya na po yung magpapalago ng investment. Mawawala lang yung term life insurance. Pero yung investment at saka yung healthcare ililipat po doon sa tagapagmana ng policy holder. So meron din po tayong family assistant na sinasabi. Halimbawa po, ang nagkasakit yung membro ng ating pamilya, ikaw lamang yung policy holder, wala siyang Kaiser yung ating family holder, ang ating member of the family. So pwede po natin mag-assist kasi sa atin, di ba, bago ma-hospital, meron pa tayong mga down payment o deposit bago tayo ma-admit sa hospital. Ang gagawin po ng policy holder pa, ang pinakamprenda ay yung kanyang policy na Kaiser. Pero ito ay magagamit lang po ng mga immediate family natin o first degree of consanguinity at depende rin po sa approval ng ating Kaiser. At yun po bago lumabas, bago mai-release dun sa hospital, babayaran po natin yung ating yung bill. Ang nangyari lang po, nagpa-assist lang tayo para ma-admit yung ating pamilya. Kasi po itong Kaiser ay individual, hindi naman po ito pang group. So sa isang family dapat merong ang Kaiser kasi ito po pang individual. So far po meron po tayo natutunan dito. Ang ating po tinalakay dun sa first part, yung habang tayo naghuhulog ng ating investment ng 1st to 7th years, yun po tayong free na annual physical exam, free na dental benefits na yung pinakita ko kanina, yung room and board yung 1,000 per day base dito sa K100, annual benefits limit na yung 60,000 per year dito rin po sa as per K100 plan, waiver of installment due to disability, halimbawa na baldado po yung policy holder, waiver of installment due to death, halimbawa na namatay po yung policy holder, yung term life insurance na makukuha ng ating pamilya kung sakaling kunin na ni Lord yung ng maaga yung policy holder, accidental death reimbursement, halimbawa na aksidente at namatay, sa aksidente ano yung makukuha is madodouble po yung kanyang insurance pag accidental, at kung halimbawa yung mga nabaldado may mga 100%, kung halimbawa naputulang pa o naputulang kamay o nabulag, 100% po yun. At yun naman pong family assistance, yung alam mo ang na pa-assist lang ay kung halimbawa yung first consanguinity ng pamilya, yung assistant lang as per the approval by the Kaiser. So far po, meron po tayong natutunan. So dadako naman po tayo dun sa pangalawang part, yun namang extended period. Yung halimbawa tapos na po nating hulugan yung ating investment, tapos na nating fully paid na yung ating investment ng 1st to 7th years. So pag po natapos na yung ating pagbabayad, bibigyan po tayo ng ATM na card na ganito para po siyang credit card na nandiyan na po yung funds, yung ating ininvest, magkakaroon po ng accumulated na interest na nagkakaroon na yung ating investment, lumalago. Dito po ilalagay sa ATM. Ang pinaalala lang po natin na itong ATM na ito hindi natin magagamit sa mga pag-grocery, sa mga ating pangangailangan. Ito po ay magagamit lang sa ating sa healthcare, sa hospital, sa butika. Ito doon lang po ito magagamit. Hindi po ito pwedeng magamit sa ating mga grocery, yung mga pangangailangan natin. At bibigyan din po kayo ng certificate of completion ng inyong pagbayad. Mayroon po tayo ibibigyan na certificate ang Kaiser sa atin na tayo ay fully paid na doon sa ating investment. Pinalalago na natin yung ating investment pagdating ng 8 years to 20 years na dadating ng hanggang dumating yung maturity date niya.
So dito po sa ating plan, di ba pinakikita ko natin po yung K100, installment na 5,821 sa yung annually, na total contract price niya ay 411,750, na yung ating extended period ay from 8 to 20 years. So ano po ang mga nakapaloob doon? Yung first po niya, yearly healthcare hospital benefits limit na 10% of long-term care benefits value earned are starting from the end of accumulation period and every year thereafter up to the 20 years. Ano po ang ibig sabihin nun? Di ba? Yung plan po natin ay K100. Ang ibig sabihin ng K100, K100 yun yung 100,000. So 10% ng 100,000 sa ika-8 years meron na po agad tayo na 10,000. Pagdating ng ika-9 years meron pa po ulit tayong 10,000. So hanggang dumating yung maturity niya. So meron pa pong kasama yon. Accumulated health benefits limit na ano naman po ang ibig sabihin nun? Yung 10,000 na nilagak basta yung 10,000 na 10% ng K100 sa unang taon na 8 years, pagdating no ika-9 years, yung 10% nung 10% ng 10,000 plus 10,000 nung ika-9 years, so magiging 21,000 niya kasi yung 10% ng 10,000 11,000 plus 10,000, so magiging 21,000 na siya. Pagdating naman ng ika-10 years, yung 10% ng 21,000 ay 23,100 plus 10,000 magiging 33,100. So pagdating uli ng 12, 13 hanggang 20 mag-accumulate po siya, magiging 269,750. So meron pa po. Yung isa number 3 naman po, additional yearly healthcare hospital benefits. It is benefits other than the yearly healthcare benefits limit at the end of the accumulation period and every year thereafter up to 20 contract year provided the Kaiser investment earning is higher than 6% per annum. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Di ba po doon tayo nag-i-invest ng first to 7 years, yung ating pong investment ay nilalagay din po ng Kaiser sa mga mutual funds ng investment. So ang mga investment po ay kumikita po yan ng 6% to 12%. So for the purpose of our presentation, yung ang nilagay po ng Kaiser sa average, yung average po ay yung 8%. So 8% ng 411,750 ay 32,981. So pamuhat ng first to 7 years, ininvest ang Kaiser yung ating ini-invest. So lumago po siya, yung 8% ng 411,750 ay 32,981. At ano po ang kasunod? Di ba sabi dito, provided the Kaiser investment earning is higher than 6% per annum, magbibigay pa po rin po siya ng bonus. Yung bonus naman po na yun, 6% to binibigay siya ng minimum o 3%. Kung kumita yung Kaiser ng above 6% dun sa kanyang investment, bibigyan po tayo ng additional na minimum of 3%. So 3% ng 411,750 ay 11,793. Parang ang eksakto po niya ay 2.98% lumalabas sa yung 11,793. So basta doon po siya naglalaro. Di ba ang mga mutual fund naman nagpa-fluctuate din yan, pero doon po siya naglalaro sa 3%. So yung 3% ng 411,750 ay 11,793. So pagdating po nung 10 years, kumita na naman po yung Kaiser ng above 6%. So 3% ng 411,750, 12,100. So fluctuating po siya, basta hindi siya nagsisiro, basta minimum niya ay 3%. So meron po siyang binigay ang Kaiser na 12,100. So meron na pong accumulated bonus. Halimbawa po, yung 32,000 hindi natin nagalaw, hindi natin nagamit, yung isa ika-8 years. Pagdating ng 9 years, so yung 32,981, tutubo pa po siya ng 10%. So 10% ng 32,981 plus yung 3% ng 411,750 na 11,793. So na-accumulate po yung ating fund dun sa ating sa health card, nagkaroon na po siya ng 48,072. So di ba makikita po natin 32,081, 48,072. Di ba nung
naguhulog tayo doon sa ating investment ng first to 7 years, ang ating annual benefits limit ay 60,000. Yung 60,000 na po yun wawala na kasi binibigay sa atin yun habang hindi pa tayo tapos mag-invest. So kahit hindi pa tayo tapos na hindi pa natin tapos yung ating investment ng first to 7 years, meron tayong annual benefits limit na 60,000. Wala na po yun. Ngayon, magiging funds na po natin kung ano na yung kinikita ng ating investment. Kasi yung ating investment kasi lumalago na siya. Yung kasi na unang first to 7 years, ay yun yung benefits habang ikaw ay naghuhulog pa ng investment mo. Yun yung iyong parang benefits. Kahit hindi pa tapos, nagagamit yung benefits na yun. Pero pagdating ng 8 years, tapos mo nang bayaran yung investment mo, doon na lumalago yung iyong investments. Kaya pagdating nung 8 years, hindi mo nga nagamit, meron ka kaagad na 32,981 nung iyong pinalago nung first to 7 years. So pagdating nung 9 years, naging 48,072. Pagdating nung 11 years, yung hindi mo rin na uli nagamit dahil malusog ka, meron ka pang ginagamit dun sa company na pinagtatrabaho mo, hindi mo nagagamit yung iyong healthcare sa Kaiser, yung 48,072, magkakaroon siya ng accumulation na 10% ng 48,072 plus 12,100 na 3% ng 411,750 ay magiging 64,980. So pagdating ng 12, 13, 14 hanggang 20 maturity, hindi mo siya nagagamit, lumalago yung investment mo, naging 446,419 bukod pa doon sa annual benefits limit na nag-accumulate na 269,750. So ano pa po? Meron pa po. Number 4, long-term care benefits value. Guaranteed health benefits show the schedule of benefits which can be utilized at the end of 20th year as a part of hospital benefits limit until fully utilized or can be converted into cash on the 20th years. Ano man po ang ibig sabihin nun? Diba dito ang ating plan po ay K100. Ito pong K100 ang ibig sabihin ay 100,000. So magbibigyan po ng long-term care benefit upon maturity na 100,000. Ito po yung guaranteed. Magamit man natin yung 69,750, magamit man natin yung 446,419, guaranteed na ibibigay ng Kaiser. Yung doon sa plan mo, yung plan mo ay K100,000, pagbibigay, babalik po sa iyo ng Kaiser yung 100,000 as per dito sa policy na K100 na 100,000. So depende po sa policy yan. Kung ano yung policy mo, yung ibibigay, guaranteed po yan, ibabalik ng Kaiser pagdating ng maturity date niya. Ano pa po? Meron pa po. Yung number 5 naman, long-term care benefits incentive, hospital benefits limit, approximately 85% of the total membership fees which can be converted into cash to be part of the hospital benefits limit from the 20th year until fully utilized. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Di ba tayo po ay nung tayo nag-i-invest ng first to 7 years, so pag tayo po'y malusog at tayo ay hindi nagkakasakit ng panahon yun dahil tayo malusog, bibigyan pa po tayo ng bonus ng Kaiser ng 85% ng total sa contract price natin dito po sa ating contract price na K100. Ang contract price na po ay 411,750. 85% po niyan ay 350,000. So doon po sa ating habang tayo naguhulog ng ating investment, hindi pa tapos nating bayaran ng first to 7 years, hindi ka nagsakit. Kasi kung nagkasakit ka, kahit minsan, mawawala itong bonus na 85%, yung 350,000 as per dito sa K100. Halimbawa, ikaw ay na-hospital na yan. Yung Kaiser health card mo, gagamitin mo lang na parang deposit. Pero pag yung magbabayad ka na ng bill at kung kakaunti lang naman ang bill mo, ikaw na lang magbayad. Para yung 350,000 ay hindi mawawala dun sa iyong investment. Kasi di ba ang inaano natin dito ay long-term care investment. So pagdating ng panahon. So kung halimbawa talaga naman, hindi naman talaga maiwasan, talagang wala kang pera, halimbawa ay nagkasakit ka, nagamit mo yung sa hospitalization, wala naman pong masama. Mawawala lang po yung 350, hindi mawawala yung 100,000, kaya lang siyempre mababawasan itong 446,419 kasi magagamit natin sa hospital. Kung talagang hindi po natin maiwasan, pwede naman po yun. Kaya lang po ang diba, inaano natin ay long-term care benefits. So, dito naman sa ating presentation, diba,
bata pa yung dito sa nag-invest, yung 42 years old pa lang yun sa pagdating ng kanyang maturity, sa panahong yan, ito may trabaho pa itong investor na ito, so gamitin na lang ay doon sa kanyang company. So yung ganun po. Para pagdating ng panahon na siya ay wala ng trabaho, mayroong pera na mag-aalaga sa kanya. So ano po yung ating mga nakuha o mga benefits na accumulate dito sa ating investment hanggang dumating yung maturity date niya. So, di ba doon sa 8 years, meron ka na kagad na pondo doon sa card mo na 10,000. Meron kang 32,981 doon sa 8% nung iyong contact price na nag-invest tayo sa mutual funds. So, meron kang 32,981. So, sa unang taon doon sa 8 years, meron ka na agad na pondo na 42,981. Doon naman sa ika-9 years, dahil malusog ka, hindi mo nagamit si 42,981, nag-accumulate siya. So meron 21,000, 48,072, magiging 69,072 na yung iyong fund doon sa iyong card. Halimbawa, malusog ka nga talaga dahil meron ka pang nagagamit sa iyong company at bata ka pa. So, meron kang 33,100, may 64,980, magiging sumada ng iyong card pagdating na ika-10 years ay 98,080 na yung iyong yung fund mo dun sa iyong card. So pagdating ng susunod na taon at hindi ka nagkakasakit dahil malusog ka, may iba pa kang pagkamitan, nag-accumulate yung iyong investment hanggang maging 816,169. So kung makikita natin, meron tayo 10% annual benefits limit accumulated na 269,750. Meron tayong yearly health bonus accumulated na naging 446,419. At meron tayong long-term care benefits na guaranteed na ibabalik sa atin ng Kaiser na 100,000 base dito sa K100. At meron siyang long-term care bonus na 85% ng contact price niya at siya hindi nagkasakit nung first to 7 years ng kanyang investment, merong ibabalik sa kanyang Kaiser ng bonus na 350,000. Kung susumahin natin yung lahat na nag-accumulate yung ating investment sa ating total contract price na 411,750 ay magiging 1,166,169 pagdating ng maturity niya. So, di ba, malaki yung ating makukuha. So, depende yung ating kinuha na plan, kung ano yung plan na naangkop sa atin, at kung kaano tayo nag-umpisa. So, kung ano yung tayo nag-umpisa at bata pa tayo, at ano yung plan na kinuha sa atin na nababagay doon sa ating mga pangangailangan, ganyan ang ating makukuha. So, ano po yung ba yung bukod pa doon sa pinakita nating mga figure na mga amount, ano pa po yung ma-avail nating benefits habang nag-accumulate yung tumutubo na yung ating investment. So ito po cover na yung outpatient kasi doon sa atin habang tayo nag-i-invest ng first to 7 years, hindi po covered yung outpatient, yung inpatient lang. So dito covered pa rin po, covered yung mga pre-existing illnesses, yung mga dreaded disease at saka yung maternity. Kasi dito doon po sa first to 7 years hindi po covered yung illnesses. Pero kung halimbawa naman, di ba halimbawa yung diabetes naman, yung high blood, hindi naman agad yan na nadidetect. Halimbawa, no ikaw ay nagpa-approve ng iyong policy, hindi pa naman nararamdaman mo yung mga high blood, yung mga tawag dito, yung diabetes at bigla ka nagkaroon, ito naman ay mayroon pa namang investigation niya kung talagang nung kinuha mo yung nung nag-umpisa kang mag-invest sa Kaiser ay nagsinungaling ka. So makikita naman yan. So pag nagsinungaling ka, siyempre pag may nagsinungaling ay may kaparusahan. At ang bida po, halimbawa namatay yung policy holder, nagsinungaling siya na siya ay mayroon na siyang high blood o mayroon na siyang diabetes, ay ang kinamatay niya ay diabetes. So yung pong term insurance niya ay mawawala o mag-iimbestiga po kung ano yung kinamatay niya. Kung halimbawa naman po siya ay namatay, halimbawa yung policy holder, at hindi nga nilagay niya yung kanyang pre-existing doon sa at wala naman siya nararamdaman nung panahon yun. Pero halimbawa po siya ay namatay third year, ika-3 taon ng kanyang pag-i-invest, meron po tayong sinasabi na 2 years contestability. So pag yung sakit mo doon sa within 2 years na wala ka namang naramdaman at pagdating naman nung third year na
doon ka kinuha ni Lord, tapos ang kinamatay mo ay yung mga pre-existing at hindi naman nakuha yun ng first to 2 years ng iyong investment, makukuha mo pa rin po yung life term insurance noon. So dito na so ito na po yung ating napag-aralan. So dito sa ating extended period, so di ba pinag-usapan natin na yung outpatient cover na rin po, yung inpatient cover pa rin, yung pre-existing illnesses, yung napag-usapan natin, yung mga dreaded disease, kasi itong mga dreaded disease sa mga iba nating mga insurance, may kino-cover sila ng yung critical illness na sinasabi. Kaya mumamahal yung ibang mga insurance, meron silang mga rider na critical illnesses, kaya nagmamahal siya. Halimbawa, yung nagkasakit yung policy holder, ang sakit niya ay masakit ang tiyan, o kaya halimbawa mayroon siyang ulcer, hindi naman kino-consider na dreaded disease. So hindi mako-cover 'yon kung halimbawa doon sa ibang mga policy holder, ibang insurance. Dito sa atin, itong sa Kaiser, cover po ang mga pre-existing illnesses, the diseases pagdating po nung maturity niya. Pagdating nung 8 years po niya. So yung mga panganganak, cover na rin po, yung term life insurance at saka accidental insurance, yung yearly health benefits limit na pinakita natin, at saka yung yearly bonus. Ito po yung mga pinag-usapan natin kanina. So, pagdating naman po nung natapos na yung kanyang maturity, dumating na 28 years, ano naman po ang mangyayari doon sa kanyang investment? Ano ang gusto niyang kunin? Pwede ba niyang i-withdraw na? Pwede na ba natin ipagpatuloy pa? O partial lang na nakukunin? O yung tubo na nakukunin? So meron po tayong mga different option. Depende po sa inyo kung ano ang ating gusto. Pagdating ng panahon, kasi sa iyo na naman po yung pera niya, yung 1,169,169, sa iyo na po yan, kasi pinalago mo yung investment mo, yan ang nakuha. So kung halimbawa gusto mo pang ipagpatuloy o kung gusto mo na i-withdraw, meron po tayong mga 4 na option. Halimbawa, ang yung isang unang option, retain the maturity value with Kaiser. Ang ibig sabihin, iiwan mo lang doon sa Kaiser, palalaguin mo lang kasi bata ka pa, 42 years old ka pa lang, may trabaho ka pa, palalaguin mo lang doon yung investment mo. O kaya i-withdraw only the yearly increment period, yung kukunin mo lang yung increment o yung tubo ng 1.1 almost 1.2 million, kukunin mo lang yung tubo. So pwede rin po yon. Halimbawa, pwede naman po rin yung withdraw only the portion of the maturity value. Halimbawa, doon sa 1.2 million, kukunin mo lang yung kalahati, 600,000, i-invest mo sa iba. At may paggagamitan ka, yung 600,000, iiwan mo pa rin po doon para patubuin, pwede rin po yon. At yun naman number po, withdraw the entire maturity, kukunin mo na lahat. Lahat ayaw mo na. At ako kailangan mo yung 1.2 at may paggagamitan ka. So wala na po kayong pag-uusapan ni Kaysa doon kasi kinuha mo na. So ano naman po ang nakapaloob doon? Doon sa option 1, continued health benefits term life insurance. Ang ibig sabihin, pinagpatuloy mo lang yung iyong yung coverage ng iyong life term insurance ay from 75 magiging hanggang 80 years old na ang coverage. At ang kagandahan pa nun, doon, di ba ang pera mo doon ay 1.2 million, ang value ng 50%, yun yung life insurance mo. Ang ibig sabihin, yung 1.2, 600,000 ang value ng iyong life insurance, ng iyong nakalagak na pera doon sa Kaiser. Tapos ay coverage pa yung mga pre-existing condition, mga critical disease, yung mga annual examination. So mayroong unlimited consultation sa lahat ng branches ng Kaiser, o makaka-access ka sa over 500 hospital, 800 clinics, and 10,000 doctor network sa buong Pilipinas at nasa mga accredited hospital ng Kaiser. At ano naman po yung option number 2, yung sasabing continue health benefits at yung kukunin mo lang yung tubo. So pwede naman po yun, halimbawa, kaya lang yung kanyang covered pa rin po ng life insurance hanggang 80 years old, kaya lang yung value ng life insurance mo, term life insurance mo ay 25% lang. Kung di ba ang pera mo halimbawa doon na yung 1.2, so 300,000 yung life insurance value mo ng iyong term life insurance. Pero nandun pa rin lahat yung mga benefits, yung mga annual examination, pre-existing hospital, sa mga access sa mga hospital at sa mga dental benefits, cover pa rin po yun. So yun lang yun, nabago lang ay yung value ng term life insurance mo.
Yung naman option number 3 po, kukunin mo yung kalahati, yung partial. Halimbawa, doon sa 1.2, kukunin mo yung 600,000, iiwan mo yung 600,000 doon para patutubuin mo pa. Doon, pwede naman po din yun. Kaya lang yung iyon namang mawawala na yung term life insurance mo na coverage mo. Pero may pera ka doon, pero wala ka ng term life insurance. So, pero yung mga coverage pa naman pre-existing, mga illnesses, disease, yung mga consultation, covered pa rin po siya. Pag naman po yung option number 4, yung withdrawal ng total, kinuha na lahat. So wala kayong pag-uusapan ni Kaiser, kinuha mo na. So withdraw mo na yung investment mo. Kaya lang bago dumating yung maturity date, halimbawa, ang maturity niya ay dating na October 30. So before September 30, magsulat ka na sa Kaiser na i-withdraw mo na yung iyong investment. Kasi pag hindi ka nakasulat, so magpapatuloy pa din yung iyong investment. So pupunta doon yun ay sa option 1 ay i-continue mo lang yung iyong investment. Kaya kung halimbawa gusto mo ng withdraw, kailangan a month before nung iyong maturity, magsulat ka na sa Kaiser na kukunin mo na, i-withdraw mo na yung investment mo. So far, may natututunan po ba tayo? So dito po, di ba, yung pinakita natin, yung nag-invest siya ay 22 years old. Pagdating ng 42 niya, maturity na yung kanyang pera. Naku, mayroon na siyang pera na 1,166,169. Ay pinagpatuloy pa niya yung kanyang investment dahil meron pa naman siyang trabaho, may pinapagkukunan siya. Pagdating nun si ika-60 years old niya, yung kanyang pera na 1,169,169 ay naging 6,483,800. At meron pa siyang annual lifetime benefits na 648,380 sa age na 60. Ay dahil pinagpatuloy lang niya ang pera, pagdating ng 65 years old, tumubo pa rin yung kanyang pera na 6,480,800, naging 10,442,224. At meron siyang annual life health care na 1,044,222. Diba? Ang laki. Kasi ang yun ang kalagahan nga, habang ikay nag-i-invest ng bata pa, pagdating nung edad na retirement age mo na, malaki na yung pera na pinipera mo. Lumaki na pagdating ng panahon na yun, yung pera na yun ang nagtatrabaho sa iyo. Yun ang kagandahan habang ikay maaga nag-uumpisa, pagdating ng panahon na ikaw ay wala ng trabaho, retired ka na, malaki yung pera nagtatrabaho sa iyo. Paisi-isi ka lang, yung pera na mismo nagtatrabaho sa iyo. Darating na lang yung pera kahit hindi ka nagtatrabaho. Dahil ang nagtatrabaho na sa iyo ay yung pera mo na pinipera mo no ikay bata pa. So meron po tayo natutunan. So dito naman po tayo sa mga party yung other information nitong Kaiser. So pre-existing medical condition, related disease, eligibility, na kung sino yung eligible na mag-avail nitong ating investment, at ano yung health coverage dito sa Kaiser. So ito yung mga pre-existing medical condition, yung those illnesses, injuries considered to be existent prior to the effective date of the contract. Yung nga sinasabi ko kanina, malimbawa, hindi mo naman dati nararamdaman na ikaw ay mataas ng sugar o ikaw ay high blood. So cover na rin po naman yun pagdating no ika 7 years. O hindi na kahit nung halimbawa kumuha ka ng iyong investment, so hindi mo pa nararamdaman, so yun naman po ay may mga investigation na kakanda kung talagang yung existing yung condition mo na yun ay hindi mo nakuha prior doon sa iyong pagkuha ng iyong investment. So ito yung mga listahan po ng mga covered ng mga sakit. Yung lahat ng mga nakalista po dyan, mga cancer, mga diabetes, kidney disease, covered po yan na dito sa Kaiser. At covered din yung mga dreaded disease, yung mga stroke, yung mga leukemia, so lahat ng mga malalang sakit covered po dito sa Kaiser po yan. Pagdating no ika 8 years. So sino man po ang mga eligible na kumuha o mag-avail ng ating investment? Dito po ay nag-avail ay from 10 years to 60 years old. Kasi ito pong mga 10 years pababa, ito po yung mga sakitin. So kaya hindi hindi pa cover ng ating insurance. Ganun po dun pagpadin ng ika 61 years old, pwede pa po humabol yung 60 years plus 6 months. Pwede pa po siya mag-avail. Pero pag halimbawa ay magsi-61 na o 61, hindi na po siya covered. Kasi halimbawa pumunta ka doon sa mga healthcare
provider, pupunta ka, nag-aamoy kutingko ka na, nag-aamoy efficacent oil ka na, uugod-ugod ka na, baka sabihin po nung insurance office na ay hindi na po bagay sa iyong healthcare. Ang bagay na po sa iyo ay memorial plan. O di ba parang masakit yung sasabihin gusto mo magpapagamot pero pinadidiretso ka na kay San Pedro. So habang maaga pa tayo, ay mag-prepare tayo habang tayo malakas pa. Kasi dapat ang paghahanda daw dapat ngayon habang maaga pa naghahanda. Hindi hindi nagre-repair ng bubong kung tag-ulan na. Hindi kumukuha ng healthcare kung may sakit na. Kumukuha po ng healthcare pag habang bata pa ka wala ka pang sakit para magdating ng panahon malaki na yung inipon mo, malaki ng investment mo na mag-aalaga sa iyo. Hindi po dapat yung tayo ay naghahanda ng ating makakain kung kailan mismo tag-ulan na. Gayahin po natin ang mga langgam na habang tag-init ay nag-iipon sila para pagdating ng tag-ulan kahit hindi sila makalabas, may pagkain silang kinakain. At maging po ito sa Bible ay nakalagay din po naman ito. Maghanda habang tagsagana ng 7 taon para sa 7 taon na taggutom ay meron tayong makakain. So ano naman po yung healthcare, kahalagaan ng healthcare dito sa Kaiser? Sa atin po sa Pilipinas, mandatory po sa mga hospital ay may part ang PhilHealth na binabayaran. Although sa panahong ito may mga problema sa PhilHealth, pero po sa mga hospital ngayon talaga kinoconsider po ang PhilHealth. Halimbawa po ikina-hospital at ikaw ay hindi member ng PhilHealth, may part po dun sa hospital, may pinipilapan po dun pa ikina-hospital, merong mga form dun ng PhilHealth. So yung may binabayaran ang PhilHealth sa ating bill na certain percentage. Halimbawa, ang binayad ay 20% dun sa iyong bill ng PhilHealth, ay halimbawa hindi ka member ng PhilHealth, ikaw magbabayad ng 20% bago bayaran ng Kaiser yung bill na natitira. So kailangan din yun po ang kahalagaan ng PhilHealth sa dito sa ating sa Pilipinas kasi mandatory po sa mga hospital ay kailangang may PhilHealth yung mga hospital. Ano naman po yung mga lapse of grace period ng ating pagbabayad? Halimbawa po tayo, ang ating mode of payment ng ating investment ay monthly. Halimbawa po tayo ay ang ating due date ay September 30, hindi tayo nakabayad nung at bago mag-30, ngayon ay October 9 na. So hindi tayo nakabayad. Aantayin pa po tayo ng Kaiser hanggang October 29 bago mag-lapse yung iyong policy para hindi po siya mag-lapse. Aantayin ka pa po ng 30 days bago siya mag-lapse para hindi siya maglalapse ang ating policy. Ay halimbawa talaga pong hindi naiiwasan, hindi tayo nakabayad, lumampas pa ng 30 days. Meron po naman tayong tinatawag na update at saka redate. Halimbawa, hindi ka po nakabayad ng 1 taon o 3 buwan o halimbawa 5 buwan basta 1 taon. Meron po siyang surcharge na 1.5% per month o 18% per annum. So halimbawa po, hindi ka nga nakabayad ng 1 taon. Babayaran mo po yung 1 taon at saka magbibigay ka ng inyong surcharge na 18% per annum. Para yung maturity mo, yun pa rin po yung iyong maturity, yung nakalagay doon sa maturity. Binayaran mo lang yung hindi mo nabayaran at magbabayad ka ng 300 pesos for reinstatement. Ay halimbawa talagang hindi mo inaasahan, talagang hindi ka nakabayad, talagang kinapos ka na, walang ka ng trabaho, aantayin ka pa naman po ng Kaiser hanggang bago mag-2 taon. So halimbawa, inabot ka nga ng 1 taon at saka 11 buwan. So magpaparedate ka lang. So magbabayad ka ng 300 pesos para sa restatement at hindi mo nabayaran. Kung halimbawa hindi mo bayaran, yung hindi mo nabayarang 1 year at saka 11 months, ipara-restate o redate mo lang, so mamumove lang yung maturity date. So kung halimbawa so halos 2 taon, so yung 20 years magiging 22 years kasi na-redate yung ano mo. Kaya lang parang babalik ulit doon yung sinasabing contestability na 2 years. Meron ulit doon, magbabalik ulit yung 2 years contestability period. Kung ano yung mga sakit mo, dapat may form ka ulit pipil-upan para doon sa iyong mga form. Kung ikaw ay may sakit, so i-consider din po yun. Pero yung policy, ma-redate po yun. Mababago yung kanyang maturity.
Pero yung pera mo hindi mo wawala doon. Huwag mo lang palampasin ng 2 taon. Halimbawa nakahulog ka na, sayang din naman. Halimbawa nakahulog ka na ng 4 na taon. So ang laki na noon. Tapos hindi ka lang nakahulog ng 1 taon. So nandun pa rin yung pera mo. Kung kaya lang halimbawa gusto mong ma-redate kasi hindi mo kayang bayaran na yung 1 taon ng isang biglaan, mag-redate ka lang, mamumove lang yung maturity date. Basta lang makikipag-ugnayan lang tayo sa Kaiser at wag natin palampasin ng 2 taon. Upgrading of plan and mode of payment. Halimbawa, ikaw naman po ay yung investment mo na approve ng September 30 ay yung plan mo ay K75 ay nalaman mo na kaya mo pala namang mag-invest para sa K100. So bago dumating yung ika-30 days, bago dumating yung October 30, mapabago natin yung mapa-upgrade natin yung plan mo na K75 to 100. Ay halimbawa, lumampas ng 30 days, hindi na po mababago. Kung ano na kunuha mong plan na K75, yun na po. Unless na bayaran mo ng lahat, gawin mo ng spot cash at kumuha ka ng panibagong plan na mas mataas. Hindi po pwedeng mayroong ang plan na dalawa-dalawa na magkasabay na binabayaran. So, dapat bayad na yung isa bago ka uli kumuha ng panibagong plan. So pwede po mag-upgrade, hindi pwedeng mag-downgrade. Within 30 days lang. Pero yun namang mode of payment mo, halimbawa ang mode of payment mo ay monthly, gusto mong maging yearly, halimbawa dun na-approve yung iyong policy ng September 30, bago mag-October 30, napabago mo na yung mode of payment mo. Hindi ka magbabayad ng processing fee na 300. Pero halimbawa, nakabayad ka na, na-approve na, naka-6 na buwan ka na nagbabayad ng monthly, ay nalaman mo na kaya mo naman pala magbayad ng quarterly o yearly. So, magpapa-recompute po tayo, i-compute pa yung natitira para sa 1 taon para babayaran natin yun at magbabayad ka ng 300 pesos para susunod na June mo ay yearly ka na. Kaya lang ang dito po sa ating mode of payment, halimbawa ay mode of payment mo ay yearly, hindi na po siya pwedeng i-downgrade papuntang monthly or quarterly. Pwede po tayong mag-upgrade, hindi po pwede tayong mag-downgrade. Transferability of Kaiser Ultimate Health Builder, pwede po. Kaya lang po tina-transfer natin ito ay sa ating mga first family consanguinity lang. First consanguinity, ang ibig sabihin sa anak o sa mga asawa, sa magulang o sa kapatid. Ang ibig sabihin kung gusto mong i-transfer yung wala ka ng kakayanang magbayad. Halimbawa wala ka ng kakayang magbayad, ililipat mo na sa kapatid mo o sa anak. So kaya alam mo wala na sa iyo. Ang may policy na ay yung ang anak mo o yung kapatid mo. Kaya lang, depende pa rin sa approval ng Kaiser. Hindi po ito pwedeng ibenta sa iba third party, sa pamilya lang po. So far po, meron po tayong natutunan sa ating mga tinalakay ngayon. So kahit sa ating buhay, dapat tayo palagi nag-aaral kasi sabi nga ang pag-aaral ay araw-araw. Kasi ang ganito naman yung pag-aaral natin, hindi natin nakukuha sa isang upuan lang. Ang lahat ng bagay ay natututunan sa araw-araw ng pag-aaral. Kasi every day daw tayo nag-aaral. Kasi once na mag-stop tayo daw ng ating pag-aaral, ayun daw ang ating start naman ng ating pag-dying. Kasi kailangan tayo nag-aaral. Kasi ang lahat ng pag-aaral na ito ay nakukuha natin sa araw-araw. At lahat ng bagay na pinag-aaral natin ay mayroong action. Kasi kahit araw-araw tayo mag-aaral, wala naman tayong action na ginagawa, hindi natin magbabago. Kasi sabi nga, pag minsan daw kasi may mga bagay sa ating isip na kahit gusto natin, merong parang 9-year-old daw na isip na naghumaharang sa atin. Kasi sabi natin gusto ko na mag-umpisa, gusto ko nang ginawa na ito. Mayroong biglang pumapasok sa isip, wag kang pumasok diyan, hindi maganda yan. Kasi kailangan paluin mo yun, yung mga 9-year-old na konsensya mo na nag-uutos sa iyo. Kaya kailangan dapat na tayo nag-aaral, tayo gumagawa ng ganito. Ikaw mismo ang gumagawa ng action. Kasi lahat ng bagay naman daw ay kahit ano pang excuses na ginagawa mo sa buhay, ay ikaw din ay magre-retire. Dahil ang ating trabaho dito ay temporary. Kahit sa Pilipinas, ang trabaho ay temporary. Darating ang panahon na ikaw ay magre-retire. Darating ang panahon na ikaw ay magkakasakit. Darating ang panahon na kung ikaw may pamilya, mag-aaral ng pamilya mo. Kahit anong excuses mo, darating ang mga emergency sa buhay natin. At ano yung ginagawa mo magpag-prepare.
Ano bang ginagawa mo ngayon habang bata ka pa at kumikita pa, ay ikaw ay nagpi-prepare sa iyong kinabukasan. Ano ba yung paghahandang ginagawa mo ngayon? Kasi sabi nga ni Senior Master Builder Bart Borja, ang Pinoy ay kailangan magka-crisis muna bago magising. Lahat tayo ay dapat ay may paghahanda. Lahat tayo ay gumagawa ng paraan upang pagdating ng ating panahon ay meron tayong makukuha. Lahat tayo, hindi wag na tayong antayin pa yung nangyayari sa panahon nito ngayon na may pandemic. Hindi natin inaasahan itong ganitong pandemic. Halos 8 buwan na may pandemic. Ano yung paghahanda natin ginagawa sana noong una pa? Hindi natin na inaasahan yung mga sakuna, yung mga lindol, yung mga bagyo na nangyayari sa buhay natin. Dahil dapat tayo magising sa katotohanan. Ano yung mga nararanasan natin ngayon? Kaya ikaw, kaibigan, gising ka na ba? Marami pong salamat at magandang gabi sa ating lahat. Marami pong salamat.